Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marahil ay naitatanong natin sa ating mga sarili kung bakit tayo naririto sa mundong ito. Ano ang layunin ng ating buhay? At kapag tinanong mo ang karamihan sa mga tao, sila ay hindi makapagsabi sa makatuwirang pamamaraan. At ito ang nangangailangan, pangunahing bagay na nangangailangan ng pagpapahalaga. Ang ating buhay ba sa mundong ito ay para lamang kumain, matulog, mag-asawa, maghanap buhay, o magkaroon ng mga material na bagay at magpakasaya sa ating mga sarili? Ito lang ba ang layunin? Ano ba ang dahilan ng pagkakaroon natin ng buhay kung bakit tayo nilikha sa mundong ito? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Isa sa pinakamalapit na kahulugan, iniisip ba ninyo o kayong mga tao na nilikha namin kayo ng walang kadahilanan, walang kautusan, walang pagbabawal, walang gantimpala, walang kaparusahan, na kayo ay hindi na babalik sa amin sa araw ng muling pagkabuhay para sa paghuhukom? Kaya sa Islam, binigyan ng linaw kung ano ang tunay na layunin ng pagkakaroon natin ng buhay. Ayon sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga tao at mga jin, kundi sa napakataas na uri ng layunin. Ito ay sambahin lamang ako ng bukod tangi at wala ng iba pa. Sa makatuwid, ang pagsamba o tinatawag sa Arabic na ibada, ang siyang layunin ng pagkakaroon natin ng buhay dito sa mundong ito. Kaya ang ibada o pagsamba sa Islam ay isang katawagan na sumasaklaw sa lahat ng kinasisiyahan, kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga salita, mga gawain na kanyang ipinag-uutos at kanyang ipinag-aanyaya sa sangkatauhan. Maging ito man ay mula sa mga gawaing lantad o mga gawaing nakalingit. Sa makatuwid, ang pagsamba sa Islam ay hindi lamang nakatuon sa kilalang ritual tulad ng pagdarasal, pag-aayuno at iba pa. Bagkus ang mga gawaing kapaki-pakinabang na may kaakibat na mabuting layunin at wastong hangarin ay iniisinasaalang-alang bilang pagsamba at ang tao ay gagantimpalaan dito. Subalit matatanggap lamang ang anumang pagsamba, anumang gawaing ibada ayon sa dalawang kondisyon o dalawang patakaran. Una, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Ito yung tuwirang pagtuon ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagtatambal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. At walang ipinag-utos sa kanila kundi sambahin lamang nila ang Allah na bukod tangi at sila ay lumayo sa pagtatambal patungo sa tamang paniniwala. Pangalawang kondisyon, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsang-ayon at pagsunod sa sunnah, pamamaraan, katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang hadith, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad." Sino man ang gumawa ng anumang gawain na hindi tugma sa aming pamamaraan, ito ay hindi matatanggap. Bilang panghuli, sinabi ng isa sa mga pantas, kailanman ay hindi mo madarama ang ligayang hinahanap ng iyong kaluluwa hanggang hindi mo nauunawaan ang tunay na pagkakaroon mo ng buhay
ang tunay na layunin ng iyong pagkakalikha. At hindi mo magagawang abutin ang pinakamataas na antas ng karangalan, karunungan, katuwiran, at ng kapayapaan na kinasasabikan ng iyong puso hanggang hindi mo naisa sa katuparan ang layuning ito. Ito ay ang pagsamba sa iyong tagapaglikha.